Ang ating featured creator ngayong hapon ay isang attorney at author. An attorney by trade pero storyteller by heart. Nag-umpisa ang kanyang writing journey sa mga love story na kalaunay nag-evolve sa legal fiction na tumatalakay ng intricate plot sa pagitan ng imagination at realidad. Actually, Wattpad millionaire to si attorney. Ang kanyang handle na Biatch ay meron lang namang 2.1 million followers. At siya ang kauna-unahang Wattpad author na naging parte ng Philippine delegation sa Frankfurt Book Fair noong 2024. Habang mapapanood na soon ang kanyang original Wattpad story sa TV adaptation nito sa Viva One. Karangalan po nating makasama ngayong hapon si Attorney Ariesa Jane Domingo. Hi Attorney, magandang hapon po. Welcome po sa Read Pinoy. Afternoon din po. Thank you for having me po. Alright, maraming salamat po for sharing your precious time with us. Attorney, gusto ko lang malaman kung paano yung kwento ng inyong pagsisimula sa pagsusulat sa Wattpad po. At saka ano po yung nag-inspire sa inyo na magsulat at magkwento sa online readers natin? Kagaya lang din po ni Rin, nung nag-start yung writing journey ko nung high school ako, yung mga friends ko po kasi nun busy sa pagbabasa nung isa sa legendary Wattpad stories. Hindi pala siya Wattpad, from Creative Corner yung She's Dating the Gangster. So, lahat ng mga kabatch ko nagbabasa nun. And ako lang yung hindi belong dun sa group na yun. Kasi hindi pa ako nagbabasa ng mga story nun. So, at one point, nalungkot na ako na hindi ako makasabay sa mga pinag-uusapan nila. So, nag-online na rin ako, hinanap ko ano ba itong pinag-uusapan nila. Bakit ba kilig na kilig sila kay Kenji, kay Lucas, ganyan. So, binasa ko yun. And then, doon ko na-realize na hindi lang pala to one story. It's site na punong-puno ng iba-ibang story. So, from that one story, nagbasa ako hanggang naubos ko na ata yung mga gusto kong basahin doon. Tapos yung friend ko na nag-introduce sa akin ng site na yun, sabi niya sa akin, what if try mo magsulat? Total, wala naman na tayo mabasang dalawa. So yun, like out of there lang talaga. As in, for fun lang talaga. I uploaded my first chapter and then the next day, binalikan ko siya, yung laptop inopen ko. Tapos I received my very first comment. Tapos iba pala yung feeling ng yung sinulat mo, merong tao na hindi lang niya binasa, like interested enough siya to leave a comment. And I remember yung comment pa nun is, kailan yung next update? So parang from that one comment, nagtuloy-tuloy na yung writing journey ko po. Ang galing, no? From masasabi natin from FOMO to fame. Ano po yung genre ng una nyo mga isinulat na mga stories dito po sa Wattpad po? Nag-start po ako sa mga teen fiction, yan, romance. Kasi for me, sikat sila for a reason. Kasi kahit ako personally, mahilig din ako magbasa ng teen fiction romance, yung mga kilig-kilig lang. Yun, doon ako nag-start. Nung nagsisimula ka, attorney, no, ano yung mga challenges na na-encounter mo sa pagsusulat doon sa Wattpad na nga po? At saka paano mo nyo manage na itong pagsusulat dito? Kasi po yung pagsusulat is something that I really love to do. So, hindi talaga ako personally nahihirapan sa pagsusulat. More on challenge for me is number one, time management. Lalo na ngayon na meron na akong career. Kasi dati parang student, parang kayang-kaya kong gawa ng paraan para magsulat. Pero ngayon kasi yung career ko po, medyo seryoso na, hindi siya medyo, seryoso na talaga na. Tipong may makukulong kapag hindi ako nagseryoso. So, kailangan ko na talaga ng matinding time management na I can't let go of, di ko kasi ma-let go both yung career ko and yung writing life ko. So parang ako yung kailangan ko siyang gawa ng paraan talaga. And aside po sa time management, siguro yung mga comments online. Kasi kahit sabihin ko ulit-ulit na okay, din ako naapektuhan ng bashing. Parang sure. Pero alam mo yun, bilang tao pa rin naman, may feelings pa rin naman ako kapag nakakabasa ako ng ganun. Although I don't go out of my way to read those comments, kapag nakakabasa ako, parang meron pa rin masakit na feeling. Pero hindi naman na siya kasing, hindi na ako kasing affected like before. So, dead man na sa bashers, no? Hindi naman totally dead. Pero siguro, mas tumatanda ka, mas understanding ka na doon sa ibang point of view ng mga tao.
Yun po. I can't imagine, attorney, kung paano mo napagsabay yung law school at saka yung pagsusulat dito sa sa Wattpad. Hindi ko nga rin po. Yun nga po. Kasi sabi ko nga po, hindi ko kasi mabitawan both. Parang pag nag-work ako, yung Wattpad yung escape ko sa pag-work ko. Pag naman nagwa-Wattpad ako, feeling ko kasi parang hindi masyadong na-challenge yung utak ko. So parang kailangan ko nung more serious side naman. So parang best or worst of both worlds ko siya. Yun. Alright, moving forward po tayo, dahil nga naging, eventually ngayon, naging lawyer na po kayo. Ano po, or paano naka-impluensya itong inyong profession sa shift ninyo from being a love story author to being a legal fiction author, no? Paano po nakaka-apekto itong background natin sa storytelling at saka sa pagbuo ng mga characters? Paano ba? Kasi po, nag-start talaga akong mapunta sa world of law. Parang, gusto ko na talagang maging lawyer, pero at the same time, siya yung super strong urge. Parang at one point, super dami ko na pong nasulat na romance story. And dumating ako sa point na parang, paulit-ulit na medyo personally, as a writer, na-bore na ako. So, I tried to write story na involving law student. Kaya lang, apparently, ang hirap palang magsulat tungkol sa bagay na wala kang personal experience. So, yun nga, nagsulat ako ng story, law student sila. Pero, as in, nanood ako ng mga vlogs, nagbasa ako ng mga Reddit posts about ano bang mangyayari sa mga law student. Pero yun, ako as a writer, feel ko talaga na hindi maganda siya basahin for me. So, after nun, sabi ko, since ayoko pa naman mag-work, sabi ko, enroll muna tayo sa law school. So, nag-enroll ako sa law school, tapos sabi ko, napasubo na ako, and tapos ko na yung 1 year. Sabi ko, tapusin na nga natin to. Total, natapos ko naman na yung 1 year. Might as well tuloy-tuloy na. So, after nung 1 year ko, medyo naka-adjust na ako sa hectic schedule. Nung second year, doon ko sinimulan po isulat yung game series ko. So, feeling ko yun yung favorite ng mga readers ko, yung tungkol sa mga law students, sa mga law. And sobrang feeling ko na-appreciate nila kasi I really try my best to bridge the gap. Alam ko naman na medyo intimidating yung lawyer. So, I really try to write it in such a way na nandun pa rin yung elements ng ano ba ginagawa ng mga law student, ng mga lawyer. But at the same time, I don't want it to be too intimidating na hindi na nila naiintindihan yung binabasa nila. So, yun. Actually, ang isa sa mga talagang curious akong malaman is paano mo nabuo itong 2.1 million followers or readers mo sa Wattpad? Grabe yun, ang laking bagay nun. Ano po yung naging puhunan ninyo or paano nyo talaga siya in-establish? I don't wanna say establish po kasi hindi ko naman po siya tipo na kailangan may goal ako na ma-achieve ko. As in, writing for fun lang po talaga kahit yung pagpa-publish ko ng book. It wasn't something na I consciously targeted na okay, magsusulat ako, kailangan ko maging published author, kailangan ko magkaroon ng 1 million followers. It was just something I did for fun and until now, I'm still trying to do it for fun kasi for me personally, lalo na to sa writing, it requires creativity kasi mas more na pino-force mo siya. Pag hindi mo na-achieve yung target mo, parang madi-dishearten ka. So, yun po. Tapos, ano naman po yung naging turning point ninyo from to decide na tumawid na kayo or mag-transition na kayo from being a Wattpad or online writing platform author to becoming a published author rather? Feeling ko po kasi nagtiwala sa akin yung mga publisher ko, like yung publisher. Nung kahit yung pinakauna ko pang sinulat yung For Hire, they saw a potential in me. And since, I don't know, 2017, hanggang 2025, nandiyan pa rin sila for me. So, it wasn't just about me being a writer. Nandiyan na din po kasi yung publisher ko, most especially yung mga writers ko na naghihintay ng bago story ko. So, ayun. Actually, natanong ko na to kay Rain kanina, no? Ano yung pressure or meron pa rin ba nung lumipat ka na or nung tumawid ka na sa pagpa-publish ng mga physical books? Pressured ka pa rin ba na magsulat? Given your strong following on Wattpad? For me, meron always na pressure kasi yung motto is you're only as good as your last book.
So, kasi dapat constantly improving ka lang na in writing. Ako po kasi sobrang na-appreciate ko pag may nagme-message sa akin ng mga readers ko na binasa nila yung pinakauna ko pang book, tapos nakita nila yung improvement ko. So yun, may pressure pa rin when it comes to publishing naman, never nagbago yun. Yung pinakauna kong publish, yung pinakauna kong book signing, sobrang takot ako na what if walang pumunta. Parang laging yan yung thought ko tuwing may public appearance, may bagong libro, what if walang bumili ng libro. Parang feeling ko never siyang mawawala sa akin. Oo, syempre. Tapos ngayon may additional na naman, kumbaga feat sa inyong career kasi yung inyong isang original Wattpad story talagang mapapanood na sa isang series adaptation sa Viva One. Kwentuhan niyo po kami tungkol saan po ito at anong title po nitong series po natin ito. Seducing Drake Palma. Like, alam ko yung title mo, Seducing, pero teen fiction lang po to. About to kay Alice and Drake. And yung high school love story nila na si Alice, dinner lang siya para mapa-love niya si Drake Palma. Ano yun, yung very 2010-ish teen fic Wattpad. Kaya para OG Wattpad story yung Seducing Drake Palma. Pero teen fic lang talaga siya. Feeling ko kasi may iba na naisip nila, Seducing Drake Palma, pero cute lang po to. Paano siya naging special itong Seducing Drake Palma as compared dun sa mga iba mong pang nagawa? Or may favorite ka ba? Isa ba ito sa mga pinaka-favorite mong mga nagawang story? To be honest, hindi ko po siya favorite. Pero, nung sinusulat ko to, as in wala talaga ako expectation. Kasi sinusulat lang siya parang, may sinusulat kasi ako ng ibang story na super draining emotionally. So, I wrote this story na parang for fun lang. Tapos, biglang unexpectedly sumikat siya. Parang doon ko na-realize na cliche stories are cliche for a reason kasi comforting siya sa ibang mga tao. So, I feel like special siya in a way na madaming nakaka-relate. Siguro, yung mga readers ko na binasa nila to noon, pag pinanood nila noon, magkakaroon ng parang reminisce na, ito yung nangyari nung high school, ganito yung feeling natin nung a decade ago. So, meron sigurong ganong feeling na mag-reminisce tayo sabay-sabay kapag pinanood natin yung Seducing Drake Palma. Alright, so dapat nating abangan yan ang upcoming series na ito ng Viva One. Actually, isa sa mga milestone po ninyo, attorney, no, bukod sa, syempre, ang pagpasa sa bar, napakalaking milestone nun, of course. Itong mapabilang sa Frankfurt Book Fair ng 2024. Kwentuhan mo po kami sa experience nun ito, attorney. Nung experience, nung first na in-offer po kasi sa akin yan, as in parang yung reaction is, bakit, anong meron sa akin? Kasi, alam mo yun, meron pa rin po kasi yung stigma na Wattpad, ganyan. Tapos, nung in-offer sa akin yun, parang at first, medyo na-intimidate po talaga ako kasi parang National Book Development na yan. Tapos, papadala pa sa Frankfurt. Tapos, ako pa yung first representative ng Wattpad. So, pero nung matapos na ako dun sa initial na kaba, parang tinanggap ko na, tapos lagi kong sinasabi sa sarili ko na, okay, nandito ako, representative ako ng Wattpad, I have to like put my best foot forward para, alam mo yun, magkaroon sila ng magandang impression na hindi porket Wattpad lang. Like, Wattpad is a very diverse site, like may romance, horror, thriller, ang dami talagang magagandang story and mga hidden gems dun. So, yun, pressured, pero I hope na represent ko naman yung Wattpad sa international stage ko. O gaano kalaking feat or kumbaga impact na nagawa nitong pagiging representative ninyo sa Frankfurt Book Fair sa writing community na mga nagsusulat sa Wattpad? Nung una ko po kasi siyang pinost, ang daming yung mga friends ko, mga co-writers ko, yung mga readers ko na believe sila and na proud. Hindi understand naman, siguro kasi kung meron ako ibang friends na sila naman yung pinadala, as in super mabibilib ako na wow, dati nag-Wattpad lang tayo, like sabay mga bata lang tayo na Wattpad per fun, publish per fun, tapos biglang pinapadala na sa ibang bansa. So I think parang I showed them na it's possible na if ako napadala ako dito sa Frankfurt, parang very possible din sa inyo. I mean, hindi siya impossible. Yun nga, may next year tayo na yung host
So, nung nag-post nga ako, sabi ko, apply din kayo. Kasi kung nagawa ko, kaya nyo rin yan. Like, nothing is impossible, just do your best. Looking back, attorney, no, ano yung mga, kumbaga, at saka, parang ngayon nagbe-mentor na rin po ba kayo sa mga younger generation ng Wattpad authors? Ano po yung tips na lagi niyong binibigay at saka gusto niyong ibigay sa ating mga aspiring authors din? Hindi lang sa Wattpad, kundi pati na rin sa ating traditional publishing. Yung tip for me is isulat mo yung gusto mong isulat. Kasi for me, iba pa rin yung kapag passionate kasi na sinusulat mo. Alam ko ngayon, maraming mga trends and nakaka-pressure talaga na sumabay sa mga trend. Ito yung uso, syempre. Pero for me, if you're writing something that you genuinely love, mag-enjoy ka regardless kung may nagbabasa or konti man or maraming nagbabasa. Kasi I believe na the right audience will always come for you. Kung, ayun po. Like, huwag kayong ma-disheartened. Like, sulat lang ng sulat. Kasi, ang dami dyan na, meron ako na-experience yung story ko nung sinusulat ko siya. Like, may mga nagko-comment naman, pero like, kalmado lang. Mm-hmm. But once that story found its right audience, sobrang nagulat ako na, bakit ito na yata yung pinaka-well-loved sa lahat ng story ko? Alam mo yun, dadating siya sa story mo. Basta, sulat ka lang ng sulat hanggang ma-reach mo yung ending word ng story mo. Alright, napaka-inspiring ng message ni Attorney para sa ating mga aspiring authors. Attorney, last na lang po, invite po natin ang ating mga viewers na suportahan kung meron ka mga upcoming books or saka mga events na rin po. Mga readers ko, meron akong papalabas na book, yung last installment ng Your Series. Abangan po natin yan. Also, yung Seducing Drake Palma, malapit na siya lumabas sa Viva 1 sa June 15. Sana po sabay-sabay natin siyang panoorin and mag-reminisce ng throwback tayo sa Seducing Drake Palma days natin like more than a decade ago. Super excited na ako, sana excited din kayo. Alright. Congratulations po ulit, Attorney, sa inyong feat para dito sa Seducing Drake Palma. At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong hapon dito sa Read Pinoy. Ayan mga kaibigan, nakasama po natin si Attorney Domingo o si Biatch, ang author ng Seducing Drake Palma. Maraming salamat po ulit.